Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong maging banal sa lahat ng iyong ginagawa, kung paanong ang Diyos na tumawag sa iyo ay banal. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa unang liham ni Apostol Pedro, unang kabanata. Mula kay Pedro, apostol ni Hesukristo, sa mga pinili ng Diyos na namumuhay bilang mga refugee na nakakalat sa mga probinsya ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo ay pinili ayon sa layunin ng Diyos at ginawang banal na mga tao sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, upang sumunod kay Hesukristo at maging dalisay sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan ng lubos. Isang buhay na pag-asa. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa Kanyang malaking awa, ay binigyan niya tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagbangon kay Hesukristo mula sa kamatayan. Pinupuno tayo nito ng buhay na pag-asa, at kaya inaabangan natin ang pagkakaroon ng masaganang pagpapala na iniingatan ng Diyos para sa Kanyang mga tao. Iniingatan niya ang mga ito para sa inyo sa langit, kung saan hindi sila mabubulok o masisira o mawala. Ang mga ito ay para sa inyo, na sa pamamagitan ng pananampalataya ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan na handang ihayag sa katapusan ng panahon. Magalak kayo tungkol dito, kahit na ngayon ay kailangan ninyong malungkot pansamantala dahil sa maraming uri ng pagsubok na inyong dinaranas. Ang kanilang layunin ay patunayan na ang inyong pananampalataya ay tunay, kahit na ang ginto na maaaring sirain ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Kaya't ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay dapat ding subukin upang ito'y magtagal. Kung magkagayon ay tatanggap kayo ng papuri at kaluwalhatian at karangalan sa araw kung kailan ipinahayag si Hesukristo. Mahal ninyo siya, bagamat hindi ninyo siya nakita, at naniniwala sa Kanya bagaman hindi ninyo siya nakikita ngayon. Kaya't kayo'y nagagalak na may dakila at maluwalhating kagalakan na hindi maipahayag ng mga salita, dahil tinatanggap ninyo ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa, na siyang layunin ng inyong pananampalataya sa Kanya. Ito ay tungkol sa kaligtasang ito na ang mga propeta ay gumawa ng maingat na paghahanap at pagsisiyasat, at sila ay nagpropesiya tungkol sa kaloob na ito na ibibigay sa inyo ng Diyos. Sinubukan nilang alamin kung kailan ang oras at kung paano ito darating. Ito ang panahon na itinuturo ng Espiritu ni Kristo sa kanila sa paghula ng mga pagdurusa na kailangang tiisin ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod. Ipinahayag ng Diyos sa mga propetang ito na ang kanilang gawain ay hindi para sa kanilang sariling kapakanan, kundi para sa inyo. Habang sila ay nagsasalita tungkol sa mga bagay na narinig ninyo ngayon mula sa mga tagapagbalita,
na nagpahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na ipinadala mula sa langit. Ito ang mga bagay na kahit ang mga anghel ay gustong maunawaan. Isang panawagan sa banal na pamumuhay. Kung gayon, ihanda ang inyong isip para sa pagkilos. Manatiling alerto at ganap na itakda ang inyong pag-asa sa pagpapalang ibibigay sa inyo kapag si Jesucristo ay nahayag na. Maging masunurin sa Diyos at huwag ninyong hayaang mahubog ang inyong buhay sa mga pagnanasa ninyo noong kayo ay mangmang pa. Sa halip, maging banal sa lahat ng inyong ginagawa, kung paanong ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal. Ang sabi ng kasulatan, maging banal dahil ako ay banal. Tinatawag ninyo siyang Ama kapag nananalangin kayo sa Diyos na humahatol sa lahat ng tao ayon sa parehong pamantayan, ayon sa ginawa ng bawat isa. Kaya kung gayon, gugulin ninyo ang natitirang bahagi ng inyong buhay dito sa lupa bilang paggalang sa Kanya. Sapagkat alam ninyo kung ano ang ibinayad upang palayain kayo mula sa walang kwentang paraan ng pamumuhay na ipinamana ng inyong mga ninuno. Ito ay hindi isang bagay na maaaring sirain tulad ng pilak o ginto. Ito ang mamahaling sakripisyo ni Kristo na parang kordero na walang dungis o kapintasan. Siya ay pinili na ng Diyos bago palikhain ng mundo at nahayag sa mga huling araw na ito para sa inyo. Sa pamamagitan niya ay sumasampalataya kayo sa Diyos na bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan at nagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian. At sa gayon, ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatakda sa Diyos. Ngayon, na sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, ay dinalisay ninyo ang inyong sarili at nagkaroon ng tapat na pag-ibig sa inyong mga kapwa mananampalataya. Ibigin ninyo ang isa't isa ng taimtim na may dalisay na puso. Sapagkat sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos, ay ipinanganak kayong muli bilang mga anak ng isang magulang na walang kamatayan, hindi mortal. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng sangkatauhan ay parang damo, at ang lahat ng kanilang kaluwalhatian ay parang ligaw na bulaklak. Nalalanta ang damo, nalalagas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang mabuting balita na ipinahayag sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.